ka pa more? Ang kapal ng mukha mo? Bakit? Totoo naman eh. Dear M.O.R. Dear M.O.R. Sabi nila, kapag nangarap ka, taasan mo na. Kahit mukhang imposible nang mangyari, sige lang ng sige sa pag-asam na makukuha mo rin yon balang araw. Kaya ako, mula pagkabata, pinangarap ko nang maging mayaman. As in, mayaman na mayaman. Yung tipong mabibili kong lahat ng gustuhin ko. Makakapunta ako sa mga lugar na hindi ko napupuntahan. Para kasing kapag marami kang pera, posible ang lahat sa'yo. Palagi kang in sa mga bagay. Hindi man magandang sabihin, pero dumarami ang mga kaibigan mo kapag may pera ka. Popoy at Hasmin, tawagin niyo na lang ako sa pangalang Trisha. Isang call center agent at nanggaling sa isang mahirap at hindi buong pamilya. Pero hanga ako sa aking ina dahil nagawa niya akong pag-aralin ng mag-isa. At dahil doon, kasama sa mga pangarap ko, ang mabigyan siya ng maginhawang buhay. Good morning, Nay. Oh, good morning din, anak. Halika't saluhan mo ako mag-agahan bago ka magpahinga. Sige po. Kumusta naman ang trabaho? Ay, ayun po. Sobrang nakakapagod. Hindi pa rin mawala-wala yung mga masusungit na callers. Kaya napatawag na naman po ako sa office. Oh, bakit naman? Kasi naman na murahin ba naman po ako ng sunod-sunod tapos sinabihan pa po akong walang utak? Wala daw po akong karapatan na magtrabaho sa ganon dahil wala naman daw po akong alam. Siya nga yung walang utak ni hindi makaintindi ng simple instruction. Naku! Kapag talaga naalala ko na yung mga ganon, kumukulo talaga yung dugo ko, Nay. Alam mo naman na ganyan talaga ang trabaho di sana nagpasensyahan mo na. Nay, kapag ako nalalait na at ramdam kong tinatapak-tapakan na po yung ego ko, aba, lalaban po talaga ako. Ay, kung hindi ko lang talaga kailangan ng trabaho ko, naku, alis talaga ako dun. Bakit niya naman kasi hindi ka nalang umalis? O, tignan mo nga yung itsura mo. Konting-konti na lang, magiging panda ka na sa paningin ko dahil dun sa mga mata mo Si nanay talaga. Maganda pa rin naman po yung anak nyo Kasi nagmana po ako sa inyo. Nambola pa ang batang to. Ayan, kumain na tayo. Ay, oo nga pala. Nakalimutan ko yung kanin. Kukuhanin ko lang. Sige po, Nay. Oh, Nay, ako na po. Mabigat po yung kaldero. Ano ka ba naman? Kaldero lang to. Masyado ka naman kung mag-alala. Nay, alalahanin niyo po na mahina yung puso niyo. Kung bakit ba naman po kasi ayaw niyo akong payagan na maghanap ng katulong niyo dito Kaya ko naman pong bayaran yun gastos lang yun. Kung bibigyan mo pa ako ng katulong, wala nang matitira para sa'yo. Lahat ng sweldo sa akin ang pupunta. Mahal pang mga gamot na iniinom ko. Kaya nga po ako nagtatrabaho para sa inyo, Nay. Tapos, magpapagod ka. Dapat nga po nagpapahinga ka na lang ngayon Mas magkakasakit ako kapag ganon. Pasensya ka na, anak, kung nagiging pabigat na ako sa'yo. Dapat ngayon, ini-enjoy mo ng buhay mo. Kaso, heto, malaki na agad ang responsibilidad mo. Susang mama ko, nagdadrama na naman. Mayakap nga sa nanay ko. Nay, kahit kailan, hindi ka naging pabigat sa akin. Saka, nag-e-enjoy naman po ako sa buhay ko, Nag-e-enjoy ako sa mga pag-aalaga ko sa'yo, tulad nung pag-aalaga mo sa akin. Pero ang gusto ko, maging masaya ka pa rin. Nay, masaya naman po ako At si Paulo po ang karagdagan nagpapasaya sa akin. Sigurado ka bang mahal ka niya talaga? Oo naman po. Nagpaplano na nga po kami para sa future namin At syempre, kasama ka po sa mga plano namin. Kaya dapat, Nay magpalakas ka dahil ihahatid mo pa ako sa altar. Masaya naman ako na nakatagpo ka na ng taong mamahalin mo. Ang gusto kasi maranasan mo ang sayang pinaramdam sa akin ng tatay mo nun. Nararanasan ko naman po yun, Nay. Mabuti naman kung ganon. Basta nandito lang ako palagi para sa'yo, At
kapag sinaktan ka at iniwan ka niya, tatandaan mo na nandito lang ako. Ako ang magmamahal sa'yo ng habang buhay. Huwag mong kakalimutan yun, ha? Opo, Nay. At ako naman po, habang buhay kitang aalagaan. Halika nang kumain na tayo. Popoy at Hasmin, naghangad akong magkaroon ng isang mayaman at gwapong boyfriend. Kaya nung nasa college pa lamang ako, masyado na akong pihikan sa mga lalaki. Ang mga pinipili ko ay yung mga gwapo at mayayaman. But don't get me wrong, hindi naman ako masyadong gold digger. Minamahal ko naman sila. Kaso nga lang, may criteria akong sinusunod. Parang 2-in-1. May mahal na nga ako, at kung sakaling kami ang magkakatuluyan, magiging mayaman din ako. After several dates and boyfriends, I've met Paulo. Nagkakilala kami nang pumasok ako as a call center agent sa isang kumpanya sa Alabang. Gwapo at syempre mayaman. Kaya nga mabilis niyang nakuha ang puso ko. Siya ang aking ina. Silang dalawa ang pinakamahalagang tao sa buhay ko. Uy, okay ka lang ba dyan? Kanina ka ba nakasimangot Kulang na lang sabitan na ng kawali ang uso mo. Bakit ba? Si Paulo kasi, kanina pa hindi nagte-text. Hindi naman sinasagot yung mga tawag ko. Baka naman busy lang siya. Anong busy? Ano naman ang pagkakabisihan nun, Aber? Busy sa babae. Pwede naman yun, di ba? Alam mo, Tsaha, hindi ka nakakatulong eh. Alam mo naman, nag-aalala na ako dito tapos ganyan pa yung mga banat mo sa akin. Alam mo, mas maganda na yung handa ka. At least kapag advance na yung utak mo, kahit makita mong may kalandian na siya dyan, hindi masyadong masakit. Sabi nga nila, di ba? Expect the unexpected, di ba? Naku, ewan ko sa'yo. Hindi magagawa yun sa akin ni Paulo dahil alam kong mahal na mahal niya ako. Sus, alam mo yung boyfriend mo? Yan yung mga nakakatakot na lalaki. Bakit naman? O, ito ha. Gwapo, tsaka mayaman. Halos lahat ng babae didikit dyan, ano? Siyempre, siya naman, feeling gwapo naman, kaya hindi niya may iwasang magloko. Kaya dapat, umiwas-iwas ka sa mga gwapo tapos mayaman. Hay nako, te. Dangerous yung mga ganun. Che, masyado kang bitter, no? Ingit ka lang kasi ako, may love life, ikaw nga. Mas gugustuhin ko nang maging single habang buhay kaysa naman lokohin ng mga lalaki. Hay nako. Manood na nga lang tayo ng sine. Ay, teka ha. Akin na yung cellphone mo. Huh? Bakit? Akin na yan. Para hindi ka makapag-text sa loob. Tara na. Trisha, tignan mo yung dalawa na yun. Huh? Saan? Ayun o. Yung nasa baba, dun sa right side natin. Huh? Kanina pa kasi nagsisiumulan eh. Ano ka ba naman? Baka naman naglalambingan lang, umulagat talaga. Sus, yun na rin yun. Naglalandian sa loob ng sinihan. May motel naman. Ay, naku, sus ko talaga. Ang nadudulot nga naman ng dilim. Temptation. Alam mo, inggit ka lang yata eh. Ako? Naiinggit? Hindi, no? Asa ka pa. Hindi ako ganyan ka PDA. Saka yan, no? Ayan, no? Tingnan mo. Naghahalikan na. Ay, talaga ba? Ako, pustahan tayo, May milagro ng ginagawa yung dalawang yan. Ito ka ba? Hayaan mo na lang sila dyan. May pagkatsismosa ka rin, no? Hindi ako makapag-concentrate sa pinapanood ko, Manood ka na lang. Okay, focus. Teka. Parang kilala ko yung lalaking na yun, Cha. Oh, bakit? Tingnan mo nga yung lalaki. Parang namamukhaan ko, Ano ba yung nasa mata mo? May night vision? Hindi na nga ako makaaninag dahil madilim nga dito, Teka, para kasing Parang si Paulo. Ha? Teka, paano naman naging si Paulo yan? Ewan ko pero lakas ang kutob ko Lalapitan ko lang Hoy, umupo ka nga. Mag-iiskandalo ka lang Hindi ko lang naman Hindi ako mag-iiskandalo, promise. Bahala ka Kapag ikaw nagsisigawan na dyan, ako hindi tayo magkakilala. I love you, babe.
Paolo? Trisha? Ayok ka! Ayok ka! Aray ko! Aray, ano ba? Tama na! Huwag kang mag-iskandalo dito! Ako talaga nag-iskandalo dito, ha? Sino ang mas nakakaya sa ating dalawa, ha? Ako na niloko o ikaw na naloloko at hindi ka pa pumili ng lugar? Hindi mo na binigyan ng galang to sinihan na to! Lumayo ka nga sa babaeng yan! Haliparat! Bakit di siya lalayuan, ha? Ano? Mas pinipili mo pa siya kaysa sa akin, ganun ba? Oo! Para sabihin ko sa'yo, mas nauna siya. Ha? Ikaw ang sabit sa relasyon namin. Ayok ka! Ayok ka! Wala kang puso! Minahal kita ng sobra pero ganito lang ginawa mo sa akin! Trisha, halika na nga. Tama na yan. Pinaglalaan mo lang ako! Ayok ka! Halika na, Trisha. Ano ba? Manlaloko ka! Halika na kasi. Bakit niya nagawa sa akin yun? Ano ba mang kulang sa akin? Sabihin mo nga sa akin siya! Ano bang kulang sa akin? Ano pa ba? Wala, okay? Walang kulang sa'yo. Siya yung kulang-kulang para lokohin ka. Shh. Sige na, tama na. Huwag ka nang umiyak. Tapos ngayon, ako pa yung lumalabas sa may pagkukulang. Saan ba ako nagkamali? Popoy at Hasmin, hindi ko alam kung ano ang gagawin ko ng mga oras na yon. Sinaktan ako ni Paolo. Isang taong minahal at pinagkatiwalaan ko ng buong puso. Nagulat ako na may kahati pala ako sa atensyon niya. At ang masakit pa dun, ako ang kontrabida sa love story nilang dalawa. Sa loob ng 2 taong relasyon, wala akong kaalam-alam na number 2 pala ako. Popoy at Hasmin, sabi ng utak ko, tama na. Hayaan ko na lang siya. Pero ang puso ko naman ang ayaw magpapigil. Ang sabi nito, kapag mahal mo, ipaglaban mo. Kaya naman pagkatapos na maganap ang sitwasyong yon sa sinihan, ay hindi ko siya tinigilan. Maya't maya, tinetext at sinusubukan ko siyang tawagan. Bigla na lang kasing nag-resign si Paolo sa kumpanya namin para siguro maiwasan ako. Pero ang hindi niya alam, sa isang taong sobra kong magmahal, hindi ko basta hahayaan na mapunta lang sa wala ang 2 taon naming relasyon. Paolo! Paolo, sandali lang! Ano na naman ba? Paolo, please naman, oh. Please, mag-usap tayo. Hindi ko naman sinasadya yun. Pinahiya mo ako, Trisha. Sa harap pa ng girlfriend ko. Paolo, girlfriend mo rin naman ako, ah. Hindi na ngayon. Hiwalay na tayong dalawa dahil ayoko nang saktang pa si Lizelle, okay? Siya yung mahal ko, siya lang yung mamahalin ko. Ikaw? Playtime lang naman kita eh. Sineryoso kita, Paolo. Minahal kita sobra. Paolo, hindi pa ba sapat yun? Kulang pa rin ba? Kasi, Pao, kaya ko naman magtiis eh. Gagawin ko lahat-lahat para wag mo lang akong iwan, Paolo. Ano, so ano? Ano? Papayag kang kayong dalawa? Ganon? Oo. Kung kakalalabasan naman nun, hindi ka mawawala sa buhay ko, okay lang. Wala akong pakialam kung masaktan man ako na sobra. Basta mahalaga sa akin makasama kita. Okay lang na magmukha akong tanga, magmukhang desperada. Kasi mahal na mahal kita eh, sobra. Kaya sana maintindihan mo naman yun, oh. Titisin ko lahat-lahat para sa'yo. We're over, Trisha. Wala na tayo. Hindi ko na kailangan yung pagmamahal mo at lalong hindi kita kailangan. Kaya please, Trisha, tama na. Ayoko na. Ano, naintindihan mo ba yun? Hindi na kita mahal. Paolo! Paolo! Alam mo, ma'am, sa isang babaeng tulad mo na sobrang magmahal, hindi ganong klase na lalaki na babagay sa'yo. Sino ka ba? Noel, at your service, ma'am. Mas mabuti siguro kung sa bahay ka na lang iiyak kaysa dito. Hindi na kapati nagtitinginan ng mga tao eh.
Gusto mo ba masasakyan? Tama-tama, kabababa lang ng pasahero ko. Ako na maghahatid sa'yo. Kahit wala mo ng bayad. Paano naman gumaan-gaan yung loob mo? Huwag kang mag-alala, mabait akong tao. Wala akong gagawin masama sa'yo kasi wala nang masasama pa sa ginawa sa'yo ng lalaking yun. Salamat ha. Halika, sasakay na kita sa tricycle ko. Tricycle? Oo, bakit? Hindi ka ba sumasakay ng tricycle? Sumasakay naman. Di halika na. Sige lang. Teka, bakit dito mo ako dinala? Akala ko ba ihatid mo ako? Kanina pa kasi kita tinatanong kung saan yung bahay niyo, hindi mo naman ako sinasagot. Iyak ka nang iyak eh. Kaya naisip kong dalhin ka muna dito para huminahon ka. Hoy kuya, kung may gagawin ka sa aking masama para sabihin ko sa'yo may pinsan ako nagtatrabaho sa NBI. May kuya akong pulis at higit sa lahat, dating sundalo yung tatay ko. Kaya kung may gagawin ka man sa aking masama, masisigurado ko sa'yo makukulong ka talaga habang buhay ah. Hindi ako natatakot kasi wala naman talaga akong gagawin sa'yo. Siguro mas maganda kung dito ka muna magmuni-muni bago umuwi sa inyo. Kasi kapag nakita ng mga kamag-anak mong umiiyak ka, nako, baka sa kulungan ng bagsak ng lalaki nang iwan sa'yo. Tingnan mo, napangitiin na kita. Huwag kang maglala, hindi ako alis dito hanggat hindi ka nagiging maayos. Sa totoo yung sinabi ko na libre muna yung sakay mo ngayon. Pero syempre sa susunod may bayad na ha. Teka, bakit ang bait-bait mo sa akin? Hindi ko alam. Siguro ayaw ko lang na nakikitang babaeng umiiyak. Mahina kasi ang puso ko sa mga ganun eh. Yung nakita nga kitang pinahiya ng boyfriend mo. Ops, correction ha. Ex-boyfriend. Ex-boyfriend pala. Gustong-gusto ko siyang sugurin eh. Bakit mo gagawin yun eh? Hindi mo naman kami kakilala. Hindi naman kasi pagiging lalaki yung ginawa niya eh. Kahit ano pa mangyari, hindi dapat nang papahiyaan ng babae sa harap ng maraming tao. Kailangan may respeto pa rin kasi pwede naman idaan nyo sa matinong usapan eh. Ako rin naman kasi may kasalanan eh. Siya na nagsabi na ayaw niya na, pero ako pa rin yung pilit ng pilit. Kaya siguro ayun, nagawa niya yun sa akin kanina kasi nabi ko na siya. Kahit na, dapat ang mga lalaki, mahaba ang pasensya sa mga babae. Tsaka alam mo ma'am, totoo yung sinabi ko sa'yo kanina. Hindi bagay sa'yo yung mga taong ganun. Ang daming tao na gustong maranasan na may taong magmahal sa kanila ng sobra. Tapos nasa kanya na yung taong yun, sinaktan pa niya. Love is so unfair. Mali yan, ma'am. Tao ang hindi patas kung magmahal. Tsaka kawawa naman yung pag-ibig. Palagi na lang siya sinisisi kapag nasasaktan eh. Desisyon naman ng mga tao kung bakit sila nasasaktan eh. So you're saying na kontrolado natin kung sino mamahalin natin? Hindi naman. Totoo yung hindi natin kontrolado kung sino yung mamahalin ng puso. Pero kontrolado natin yung desisyon kung ipagpapatuloy natin ang pagmamahal dun sa taong yun. At sa desisyon ding yun, marami nagkakamali kaya marami nasasaktan. Mukhang marami ka ng experience sa love ah. Di naman. Nakikita ko lang sa mga pinapanood at binabasa ko. Nag-aaral ka pa rin? May bala ako mag-aaral pero nag-iipon muna ako. Sa ngayon, nagbabasa-basa ako lalo na yung mga English na libro. Para naman hindi mga lawang yung utak ko. First year college lang kasi tinapos ko eh. Well, that's good. At least, may plano kang ipagpatuloy yung pangarap mo. Sana maging successful ka. At ikaw din, ma'am. Sana makahanap ka na ng taong magmamahal sa'yo ng tapat. Masyadong magandang buhay para aksayin mo ang oras sa isang taong hindi naman karapat-dapat sa'yo. Ay, Trisha na lang itawag mo sa akin. Masyado naman formal kung ma'am. Sige, Trisha. Okay ka na ba? Medyo. Salamat ha. You're welcome po. Popoy at Jasmine, bakit ganon? Bakit kung sino pa yung nagmamahal ng totoo? Nagbibigay ng todo. Sila pa yung nasasaktan. Naiiwang mag-isa. Binigay ko naman kung ano ang kaya kong ibigay kay Paulo. Pero sa bandang huli, heto, ako ang umiiyak. I feel so alone and hurt. Pakiramdam ko ng mga oras na yon,
Pinagkaisahan ako ng mundo. Wala akong magawa kundi ang umiyak lang ng umiyak. Kasi kung hindi ko ilalabas ang sakit, baka hindi ko kayanin. Baka magkaroon ako ng suicidal tendency. Kaya naman ginawa kong lahat para maging maayos. Ngumingiti kahit nasasaktan pa rin at nagpatuloy sa pangarap na sana balang araw, kung hindi man babalik si Paolo sa buhay ko, may darating na bago. Yung mas okay, yung mas mamahalin ako ng higit pa sa inaasam ko. Ano ba nangyayari dito sa storya natin, Hasmin? Kay Trisha. Ayan. Kaya kakanta pa ako, nakakainis ka naman. Kaawa naman si Trisha. Mas nakakaawa ako, umasa kung pakakantahin mo ko. Hindi na nga kita pinapansin, hindi ka pa nakahalata. Anyway, charing. Ayan, pero nakakaawa naman. Bakit Akala niya talaga si Paolo isang maayos na lalaki. Pero hindi ko rin ma-gets lang itong si Trisha. Bakit pagkatapos kang ganunin ng lalaki at sinabi na sa'yo kung ano ka lang talaga sa buhay niya, nagpakababa pa rin siya. Kasi naman. Kasi nga merong puwersa, hindi lang yung pagmamahal. Para sa akin, hindi na lang yung pagmamahal yon. Pati yung ambisyon na magkaroon ng kapareha nga na bukod sa gwapo, may kaya sa buhay. Kasi nga, ibibihira na lang yung mga ganyan, Popoy, gwapo ka na nga. Tapos yamanis ka pa. Bibihira na lang yung mga ganyan. Okay. Bihira yung mga ganyan, Papi Charles. Charing kede. Hindi na to, yan, sa panahon ngayon karamihan nga ng mga gwapo, tambay. Diba? Karamihan naman ng mga mayayaman, swangit. Yeah, at karamihan sa mga, mas marami ngayon sa mga gwapo, mga mandarambong. Charing. Mga gwapo rin ang hanap. Oh, di ba nga? Isa pa yun. Di ba? Kaya bibihira ka na lang makakakulimbat ng ganyan. Gwapo na, yamanis pa. At diba? maganda ang hanap. Correct. At kapag nakakita ka ng ganyan, Popoy, pakakawalan mo pa ba? Ako, hindi ko na pakakawalan yan. Kung ako? Pipikutin ko na agad yan. Ayun. Feeling ko nga parang may ganun pa si Trisha. Pero hindi, sa isip ko na lang naman naglaro yun, nung tinatry niya maging okay pa ulit sila ni Paolo. Pero let's remember, sabi naman ni Trisha, lahat naman daw na minamahal niyang mayayaman, hindi naman niya ginugold dig. Diba? Minamahal naman din niya. And ako, I believe naman na minahal din naman ni Trisha ito ng lubusan. Kasi para naman magpakababa ka, Popoy, ng ganon, ikaw na ngayong niloko. Diba? Tapos makaawa ka pa. Ibig sabihin, minahal talaga niya. Maraming naibigay Charing, Keve. Hindi, yun nga para sa akin, kasi may tinitingnan siyang angulo doon sa bukod doon sa kalidad ng itsura o nung pagmamahal na binigay niya, yung kalidad mismo ng tao, yung worth, as in may peso sign dun sa worth na yun ng tao, na pinanghihinayangan siya. Pero Popoy, hindi mo rin naman masisisi si ate kung bakit gusto niyang ilaban yun. Unang-una sa lahat, 2 taon ang tagal ng relationship nila. Na kahit sabihin mo, number 2 lang siya. Na hindi niya alam na number 2 siya. At pangalawa, Popoy, kapag ikaw galing ka talaga sa wala, di ba sabi niya sa first part, sabi ni Trisha, talagang lumaki siyang mahirap. Di ba? At hindi buo ang pamilya. Kapag nakakita ka na talaga, Popoy, ng oportunidad o ng liwanag, parang halimbawa nawawala ka sa kuweba. Di ba? Pag may nakita kang kahit konting ray of sunlight, ay talagang susundan mo na yon. Parang si Trisha, di ba? Nakakita siya ng kalit-litang oportunidad para makaahon sa buhay, kaya sinunggaban niya na ng bongga. And in fairness naman, natutunan na niyang mahalin itong si Kuya Paolo. Yun nga lamang, sa Kuya buhay, Paolo, meron talaga mga dumarating na mga matututunan. Hindi lahat happy. Correct, malaking check. Pero yun nga, ikaw ba, Popoy, masisisi mo ba si Sino? Si Trisha. Saan? Na bakit siya naloko ni Paolo? Kasi nga, sabihin natin, ambisyosa siya kasi masyado. Hindi ko masisisi si Trisha ng ganun. Kasi 2 years is 2 years. Napakagaling din naman ni Paolo para itago na number 2 niya lang pala itong si Trisha. Siguro, meron lang pagkukulang para sa akin itong si Trisha. Kasi hindi mo man lang nakilala, hindi ka nakaramdam sa loob ng 2 years na yon na merong iba. Kahit hindi ikaw ang number 2 kahit hindi ka number 2, na merong iba dun sa ikinikilos ni Paolo. Pero sa tingin ko nga, si Trisha, naging maluwag na lang rin dahil mas malayo na yung tinitignan niya, yung future na nila ni Paolo. Siyempre naman, 2 years ka, Hindi, doon na sila nagfo-focus sa future nila na goody-goody na magiging okay kami nito. Pero ang nakalimutan niyang tignan, yun ang mga pangyayari ngayon pa lang. And buti na lang, 2 years lang ang inabot nitong panluloko nga ni Paolo.
Pero eto ka na nga, Popoy, feeling mo ba kung hindi naging mayaman yan si Paolo, hahabulin pa yan Hindi. ni Trisha? Hindi. Bakit naman? Napakagrabe mo naman. Hindi niya na para habulin yan. Ang mga criteria niya, di ba, nag-set So talagang siya para sa'yo, mukha talagang pera si Trisha? Nag-set kasi ng criteria si Trisha. Sabi niya, gusto niya yung may itsura at gusto niya yung may pera. Yan yung Wala dalawa naman masama dun. sa mga major. Kung sakali nga walang pera, gwapo nga lang. Yun na nga gwapo ka na nga, manluloko ka pa. Eto na nga lang, Popoy, magkaliwanagan na nga lang tayong dalawa. Gano'n ba kasi ka-importante talaga? Parang tinutumbok mo kasi mukhang pera talaga to si Trisha Diba? Pero sige nga, eto na lang. Gano'n ba ka-importante sa'yo? Sa mga nakikinig sa atin, magkaaminan na tayo, wala ng plastikan. Gano'n ba ka-importante na kailangan may kaya, kailangan mayaman ang makakapartner mo sa buhay? Importante ba yun sa'yo? Ikaw? Sa akin kanina, yung I stand by my answer kanina, na importante talaga na meron. Importante na meron ng para secured ka na sa mga future gastusin kasi kapag pumasok ka na sa isang relationship kahit hindi pa pag-aasawa yan, kailangan hindi ka lang naman emotionally equipped, dapat financially equipped ka rin, handa Hindi, dito ka rin. pa lang tayo sa sa level na magjowa pa sa lang. magjowa kailangan din meron kang ibubuga. Ganyan. Mas maganda yung meron na para mas okay din yung feeling mo. So, yun ang, mo. Oo. O sige, at dahil yun na ang feeling mo, ako sige, hindi na importante. Kahit iba yung pag-usapan natin kanina. Napakagrabe ng on the spot mo ko. Ready na ako sabihin ko Pero sige, dahil magaling ako, Popoy. At aminado naman tayo lahat dyan. Charing Kevin. Hindi, totoo niyan talaga. Si Hasmin ang okay lang doon. Oo. Pero sa akin, medyo nga ako dyan. Pero hindi, Popoy. Ano ko na lang yung sinabi ko kanina. Kasi ako din, agree talaga ako mga kapamilya. Importante rin sa personally personal experience ko talaga. Ako nakipag-break ako sa aking 4-year jowa before dahil sa isyong ganyan. 'Di ba? Dahil na feeling ko nga mas meron akong ambisyon kaysa sa kanya. Na feeling ko wala akong future kaysa sa kanya. Pero, yun nga, ganoon din, rason din. Feeling ko wala siyang pera. Pero paano ba, sabi mo may ambisyon siya, ibig sabihin ba na wala siyang pera? Yun na nga, kaya nga ito na nga, patapusin mo ko, di ba? Yun nga, di ba? At first, yun yung dahilan bakit ko ipinagpalit yung 4-year relationship. Uy, mas diba? matagal Kasi nga, issue nga sa akin yun, Popoy. Na like ako, that time, kumbaga nandun ako sa peak ng success ko bilang isang DJ, tapos siya nag-uumpisa pa lang. Diba? That's why, binrake ko siya. Kasi sabi ko nga, 4 years na kami, parang siya walang patutunguhan, ako naman paakyat. Choice ba niya yun? Na wala siyang patutunguhan o hindi? Hindi ko alam sa kanya, Popoy, pero feeling ko, naging stagnant na lang talaga siya. Yun yung rason ko. But, pinagsisihan ko yun. Pinagsisihan ko siya. Nag-regret talaga ako sa huli. Nasabi ko sana, imbis na iniwan ko siya, sana tinulungan ko siyang umakyat din katulad ko. Kaya ako naniniwala ako, Popoy, na it shouldn't matter. Kung may kaya ang isang tao o may pera o wala, it shouldn't matter. Kasi kung mahal mo ang isang tao, kung ikaw yung mas nakakaangat sa kanya, dapat tulungan mo siyang makaangat din. At hindi yun imposible para sa taong nagmamahal. At kung mahal ka rin ng lalaking yon o mahal ka rin ng babaeng yon, kung siya man ay nakakababa sa'yo, iaangat din niya ang sarili niya. Yeah. Hindi para i-meet, hindi para pantayan yung standard mo, o hindi para pagbigyan yung kagustuhan mo, o hindi para maging ikaw yung ideal man niya, pero para sa sarili niya. Yan. Kasi ito nga, depende sa point of perspective natin, mga kapamilya, kung paano mo titignan yung sarili mo. Dito sa tanong natin, na gano'n nga ba ka-importante na meron yung partner mo. Kasi, una-una, kapag tignan mo muna, hindi yung relationship, ang tignan nyo muna kung ikaw halimbawa yung meron, mas madali para sa iyo Mas madali para kung ikaw yung may pera, mas madali para sa iyo na magsabi na hindi naman importante sa akin kasi meron kang pera nga. Ayan, pero para dun sa halimbawa ikaw naman yung partner na hindi talaga ako mayaman, galing kami sa ganito, well, it really matters. Kaya para sa akin, dun kung hindi ako mayaman, it matters to me na makakita ng partner na meron din talaga. Yun nga, tama yung sinabi mo, Hasmin, na para matulungan din ako, masuportahan ako, Yun yung mga totoo dyan. Sa mga oras lang naman ang pangangailangan ko. Pero kung oobligahan ko siya na gastusan mo ko dahil gusto ko mag-aral, gusto kong bumili nito o kaya kailangan ng nanay ko nito,
yun ang mali na. At Yun saka, ang mali. correct. At saka, Popoy, ako siguro, kaya ako rin nasabi na I don't care kung merong pera yung tao or yung magiging boyfriend ko Kung o ikaw yung wala. may pera niyan, ha? Kasi nga, hindi. Lumaki naman akong mayaman kasi. Totoo po yan, Oo, mga totoo yan, kapamilya. Charik! Totoo naman po yan. Oo, kaya sabi ko, hindi ko kailangan ng mayaman katulad ko or mas Ayan. mayaman sa akin. Pero- Kasi, diba, ang hirap, Popoy, kung parehas kayong mayamang dalawa, Popoy, poproblemahin nyo pa yan. Mag-aaway-away pa ang pamilya. Nako, ayan ha, ayoko may kahati tayo ng yaman. Ganyan, o mayaman ka, o may prenup tayo dapat. Iintindihin mo pa yan, di ba? Kaya kami mga mayayaman, may puso kami para sa mga mahihirap. Oy, wag mong kalimutan ng beauty. Oh. May, beauty with a heart. Oh, confidently Confidently beautiful. with the heart. With the heart. Yan talaga si baby girl. At saka hindi, consider din natin, Popoy, kung halimbawa magjowa pa lang naman kayo, diba? Bigyan mo rin naman ng kung nandun pa lang kayo sa level nga na magjowa, hindi pa naman kayo mag-aasawa. Bakit gagawin mong issue muna yung yaman, diba? Hindi pa naman kayo malalagay sa tahimik. Wala naman kayong iintindihin na kailangan magbayad kayo ng bill, ganyan. Enjoy nyo muna isa't isa, lalo na kung mahal nyo naman, diba? Pero nandoon na tayo. Pero kasi preparation kasi itong mga boyfriend-girlfriend level ng relationship, preparation yan dun sa darating na mas mabibigat na relationship. Ngayon, kung kahit naman ako, Hasmin, kahit na well-off talaga o meron talagang kaya yung kapartner ko at ako wala, pero hindi rin naman siya marunong mag-handle nung kayamanan na yon, baka hindi rin ako magtagal sa kanya. So, ang sinasabi mo ba, Popoy, ang mahirap para lang sa mahirap, ang Hindi. mayaman para sa mayaman? Wala. Nako, Popoy, dyan tayo. Sinasabi Wala akong sinasabi konti ganyan. na lang kaming mayayaman sa mundo, ha? Ang sinasabi ko nga dito, kahit na may kaya nga yung kapartner ko at hindi naman marunong humawak ng kwarta niya, abay dapat turuan ko na rin siya. Dahil ako'y mahirap may value sa akin yung pera, kung sa kanya wala. Tuturuan ko na siya para sa future namin, matuto siyang ingatan niya yung yaman nila. Bakit Kung sakaling kami magkakatuluyan. Bakit kasi yun ang unang-una yung kino-consider? Di ba sa isang relationship, hindi naman yan agad-agad dapat? Bakit yan ang una mong tinitignan? Bakit yan ang una mong pinoproblema? Alam mo kasi, makikita mo naman yan sa isang relationship. Kung ano yung mga... Kung nasa beginning pa lang kayo ng relationship, Popoy, hindi mo na intindihin yung mga ganyan. Diyan mo maiintindihan yan. Makikita mo na may mga dumarating sa mga regalo. Edi tanggapin mo kung may regalo. Oo naman, tatanggapin mo. Pero diyan mo makikita na, afford niya to. Afford niya yon. Mga ganyan. So, kailangan... Huwag mo problemahin yung binibigay. Ang problemahin mo kapag nanghihingi ka na at wala kang kayang ibigay. o kaya walang binibigay. Diba? Pero pag bigay lang ng bigay, hayaan mo na siya naman ang gumagastos. Oo. Hindi. Ang sinasabi ko rito, hindi yun sa pagsisimula ng relationship. Masyado ka bang looking forward? Hindi. Ang sinasabi ko katulad nitong si Trisha at si ano Noel. sabi? 2 years na yan 2 years na yan, hindi na nagsisimula yan. So, at least alam na niya Trisha talaga kung ano yung kakayahan financially ni Noel. Yun naman yung pinag-uusapan natin dito. Diba? Yung financial na estado sa buhay nitong si Trisha at si Noel. Yung distansya nila. Ang hindi ko talaga maintindihan, bakit yun ba kasi bakit dun ba umiikot ang relationship? Akala ko diba, kung bakit dun umiikot ang kwento kasi yun ang gusto ni Trishang i-share sa atin. Pero hindi nga kasi ang pinupunto dito, Popoy, unang-una sa lahat, hindi mo na dapat maging issue yan. Para sa isang magjowa pa lang, di ba? Ngayon, kung tumatagal na kayo, sabihin natin 5 taon na, di ba? At ikaw, halimbawa, driver ka pa rin dyan, ganyan ka lang, yun ang gawin yung issue. Kung tipong yun nga, ganun na kayo katagal. Di ba? Saka na kayo mag-isip. Pero kung ganyan nagsisimula pa lang kayo, i-enjoy nyo lang muna. Masyado kayo namumroblema. Yung perang yan, paproblemahin nyo sa mga politiko yan, huwag sa inyo. Ayan na naman, pagka sa inyo magjowa. Ay, naku, huwag kayo maniwala kay Yasmin. Pagka pinadaan nyo na naman sa mga politiko yan, kita nyo kung saan na naman makakarating yan. Basta hindi importante ang yaman. Balik nyo na yung mga tax namin. Hindi importante ang yaman. Tandaan nyo yan, mga kapamilya. Importante yan, sooner or later. Hindi yan importante sa pagsisimula ng relationship. Mas maganda. Importante yan sa buong duration ng relationship. Mas daig ng madiskarte ang mayaman. Yun na lang, Popoy. Kung iba pa rin madiskarte ka, kahit sabihin mong basurero ka lang, kung madiskarte
diskarte ka, makakahanap ka ng yaman sa basura. Pero tandaan nyo, ang mga diskarte, make or break lagi yan. Merong iba nagiging matagumpay, yung iba nagiging lesson lang sa buhay. Doon pero mo nga kapag malalaman. ikaw ay meron na talagang yaman, meron ka mahuhugot anytime, nandyan yan. So it matters. Doon mo nga matitest, Popoy, if it's good love. If it's good love, kung maganda ang epekto ng pagmamahal sa'yo, magtsatsaga ka, didiscard ka. Pero kapag pangit ang epekto ng pagmamahal sa'yo, magiging tamad ka. Ay, hindi naman lahat ng mayayaman ay nagiging tamad. Kaya nga po yung iba ay mayaman at nagpapatuloy sa pagyaman ay dahil sa marunong pa rin silang Marunong kumilos. mangurakot. Charing! Sa iba po yan. Huwag ka na magparinig. Basta po talinuhan nyo na lang ang pagpili sa ating 2016 election. Tunay na magawa. Popoy, maraming pwedeng ibang gawin. Kaya bakit? nga. Ang pilay ba? Hindi na pwedeng mag-basketball? Pero sinasabi ko, maghihintay ka pa ng panahon. So, kailangan mo na naman magtiyaga. Okay lang yun. May tamang panahon. Basta meron kang tiyaga. Pag may tiyaga, may nilaga. Huwag mong kikitilin ang pag-asa ng mga handicap. Iyak ka na naman. Wala akong sinasabing ganyan, ha? Ikaw, Asmin, kung may kinaiinisan ako, naglalagay ng salita sa bibig ko. Kasi inagaw mo yung punto ko kanina. kahit malaki tong bibig ko. Hindi ka kasi sumusunod sa usapan natin, binibigla mo ko. #DearMOR no boundaries. Importante po yung may kaya ang makakapartner para po kung sakaling kayo sa future, stable na kayo. Manggagamit ang tawag doon. Hindi. Ito yung nagiging matalino lang sa pagpili. Marami ka pa naman pagpipilian. Magulang ang tawag doon. Bakit nga pipili ka nung, sige, mga titipong, ang theme song natin, Love Will Keep Us Alive, ha? Ayoko na mga ganun. Ayoko na mga ganung, di bali na magutom ba sa magkasama tayo? Ano to? Pagmamahalan ang kakainin natin? Bakit? Meron pagkain pasensya. Ayan. Diba? Kumain kayo ng Sipag mo pasensya. nga. Pero ubod naman ang malas mo sa pagkuha ng trabaho. Walang kumuha sa'yo. Sige. Mayaman nga, mapapangasawa mo, mayaman, pero drug lord. Ang ending, nasa kulungan yung asawa mo. Ikaw nga. Okay lang yan, pera ang pinag-uusapan dito. Kaya mo siya sa kulungan. At least ako may control sa mayaman nga, binubugi ka naman. Diba? Popoy, ang daming mayayaman ngayon na nagdaan sa hirap. Manood ka na show ni Karen Davila, yung may puhunan. Diba? Lahat ng mga mayayaman na na-feature doon nag-umpisa sa wala. Tanda. Meron ngang isa, ma-share ko lang ha. Merong isang ate na na yumaman dahil sa peanut butter, di ba? Nag-umpisa siya nang walang-wala siya, pero yumaman siya dahil sa diskarte niya. Kanan. At kung babalikan natin, Popoy, ang storya ng mga tatay natin, alam natin yan. Hindi sila mayayaman noon. Nung kabataan nila, di ba, ang tatay ko nga, sabi ko nga, nagbebenta ng mga kakanin sa mga busay-busay dati. Pero nagsikap, nag-aral mabuti ngayon. Isa ng successful na abogado. Diba? Pero minahal siya ng mudra ko. Diba? Minahal siya ng mudra ko nung abogado na siya. Charing. Ha? Ayun ang hindi ko sure. Sharing kami. Sabi niya, Linda de la Cruz, #DearMOR no boundaries, hindi yaman ang kailangan mong mahalin dahil ang yaman ang bigla-bigla na lang mawawala nang hindi mo napapansin. Pero ang sinasabi lang naman natin dito, hindi naman mahal mo yung pera nung kapartner mo eh. Mas okay na meron na siya. Paano kung mahal mo nga? Halimbawa, mahal mo. Minahal mo pero... Mas okay. Minahal mo tapos nalugi. Hindi, minahal mo tapos yung pala, hindi pala talaga siya mayaman. Chika lang pala yun. Paano chika lang yun? Magaling lang talaga siyang mag-portray. Tapos bigay siya ng bigay sa'yo ng kung ano-ano. Hindi mo alam, pinangungutang lang pala niya. Mahal na mahal mo. Pag nalaman mong, yun nga, isang kaig-isang tukarin lang, hindi ibig sabihin. Hindi rin maganda yun. Babawasan mo na yung pagmamahal, ganon? Babawasan ko talaga dahil dun sa puntong yun, nagsinungaling siya. At meron siyang potensyal na magsinungaling sa iba pang bagay. Hindi kasi naraman niyang mukha kang pera, kaya siya nagsinungaling. Hindi. Hindi. Nalaman niyang hindi mo siya magugustuhan dahil wala siyang salapi. Tignan naman natin anong mangyayari, di ba? Naging malapit na siya kay Noel na isang driver, di ba? Pero tignan natin ano ba ang magiging role ni Noel sa buhay ni Ate Trisha. Yan, si Trisha na may mga criteria talaga sa paghahanap ng lalaki. Si Noel kaya ang babali nun. Kasama niyo po kami. Ako si DJP, DJ Popoy, that's my Guapopoy. At ako naman si Baby Girl Asmin. Manatili kayo nakatutok dito yan sa MOR 101.9. My only radio for life. Huwag kalimutan ang hashtag DearMOR no boundaries. Dear MOR.
Popoy at Jasmine, umabot ng 9 na buwan bago ako unting makamove on. Kung alam nyo lang kung anong hirap at iyak ang pinagdadaanan ko bago ma-realize ko na wala na talaga kami ni Paolo. Hindi na ako dapat pang umasa na may babalik sa akin. Kaya naman tinuon ko na lang ang aking atensyon sa trabaho, kaibigan at sa paghahanap ng bagong pag-ibig. Noong mga panahong yon, isa si Noel sa mga naging karamay ko. Pagkatapos namin magkakilala ng araw na makita niya akong umiiyak, ay naging malapit kami sa isa't isa. Palagi ko nasasakyan ang pinapasada niyang tricycle tuwing Wednesday. Popoy at Jasmine, habang tumatagal, mas nararamdaman kong kakaiba ang treatment na binibigay niya sa akin. Nariyan ang palagiang libreng paghatid sa bahay, pagtitext at pagtawag halos araw-araw. Sa una hindi ko yun pinansin dahil inisip ko na baka friendly at sweet lang talagang tao si Noel. Pero habang lumilipas ang panahon, mas lalong lumalakas ang kutob ko na nahuhulog na ang loob niya sa akin. Trisha! Oh, Noel, ano ginagawa mo dito? Sinusundo ka. Nako, hindi ko ba nasabi sa'yo? May lakad kami ngayon ng boyfriend ko. Ganun ba? Eh di, sasamahan na lang kitang hintayin siya. Naku, hindi na. Papunta na yun. Mabuti naman at nakikita na kitang masaya ngayon. Siguro naman sa ngayon, sigurado ka nang mahal ka talaga ng boyfriend mo. Oo naman. Ay, teka. Ikaw, wala ka bang balak na mag-girlfriend? Meron. Kaso yung babae nagugustuhan ko, may gusto ng iba eh. Ganun? Sino ba yan? Kaibigan mo, no? Oo. Isa rin yun sa dahilan kung bakit hanggang paramdam na lang ako. Naku, nahirap nga yan. Pero huwag ka mag-alala. Sigurado ako magugustuhan ka rin nun. Talaga? Oo naman. Ang bait-bait mo kaya. Saka alam mo, konting pag-aayos lang ha. Magiging gwapong-gwapo ka na. Moreno ka kasi. Ikaw lang nagsabi na gwapo ako eh. Oo nga, no? Pero maniwala ka sa akin. Sasabihin ko naman sa'yo kung pangit ka eh. Ay, sandali lang ha. Baka yung boyfriend ko na yung nag-text. Wait lang. Huh? Bakit biglang malungkot ka naman dyan? Hindi na naman daw kasi tuloy yung lakad namin dalawa. May importante daw siyang aasikasuhin. Ay, kaya mo na. Uwi na lang ako. Gusto mo tayo na lang lumabas? Talaga? Oo, libre kita nakakainin. Mukhang malungkot ka na naman eh. Tara. Sige. Sarap ng mga pagkain natin. Alam mo, namiss ko tong kainin eh. Medyo nagtitipid kasi ako ngayon. Bakit naman tinitipid mo ang sarili mo? Eh, magkano lang naman pagkain na to? Actually, makikita mo nga lang to sa tabi-tabi. Anong magkano lang? Alam mo, Trisha, sa mga katulad kong mahirap lang, masakit na sa bulsa namin yung magbitaw ng 50 pesos para makapagmerienda lang. Bakit naging 50 pesos? Eh, kikiam, isaw at fishbowl lang naman to, no? Siyempre, hindi ako papayag na isang stick lang ang kakainin ko. Dapat marami kasi masarap yung iniulam sa kanin eh. Tapos yung sausawan mo pa, may suka at sili. Naku, nakakaganang kumain. So, sobrang tinitipid mo talaga yung sarili mo? Oo. Bawat pisong kinikita ko sa pagpapasada ng tricycle, mahalaga. Pwede nga lang, pati bubong ng tricycle ko, lagyan ko ng upuan para maupuan eh. Gagawin ko yun para lang marami ang kitain. Kaya nga minsan, hindi na lang ako kumakain ng gabi kasi ayokong gumastos. Kailangan ko kasi mag-ipon pampaaral sa akin. Buti nga, wala akong pamilyang inaalagaan ngayon eh. Teka, nasa na nga pala yung mga magulang mo? Matagal na tayong magkaibigan pero wala ka pa rin nakukwento sa akin tungkol sa kanila. Eh, kanya-kanya na silang pamilya. Naghiwalay sila nung 15 anyos pa lang ako kaya simula nun, mag-isa kong tinataguyod yung sarili ko. Kaya pasensya ka na kung ito lang mapapakain ko sa'yo ah. Huwag kang mag-alala. Susunod, halo-halo naman dito ipapatikim ko sa'yo. Mag-iipon lang ako.
90 pesos? Pag-iipunan mo pa? Hindi ka rin masyadong kuripot, no? Alam mo, ako na lang ang manlilibre sa'yo. Teka, mag-order lang ako na halo-halo. Naku, wag na. Ayaw kong babae nang lilibre sa akin, nakakahiya. Sige, ikaw ang bahala. Huwag kang mag-alala, Trisha. Itong pa ako sa'yo. Kapag ako yumaman o magkapera man lang, ikaw ang una kong ililibre sa mga mamahaling kainan. Bakit naman ako agad? Hindi mo pwedeng pinsan o kamag-anak mo man lang? Ikaw ang pinaka-importanteng tao sa buhay ko ngayon eh. Ha? Wala yun. Noel, hindi wala yun. Magsabi ka nga. May dapat ba ako malaman? Gusto mong malaman yung totoo? Sige, sabihin ko na. Hindi ko sinasadya pero nararamdaman ko na unti-unti na nahuhulog yung puso ko sa'yo. Alam ko sasabihin mo sa akin na may mahal ka ng iba pero hindi ko mapigilan na nararamdaman ko eh. Sa una, akala ko wala lang to. Akala ko natutuwa lang ako kapag kasama ka pero habang tumatagal, mas lumalalim. Hanggang sa ito na nga, mahal na pala kita. Pero Noel, hindi ka nababagay sa akin. Okay, alam ko magiging masama ang tingin mo sa akin pero tricycle driver ka lang. Alam ko. Kaya nga hirap na hirap akong umamin sa iyo dahil ganyan ang tingin mo sa akin eh. Pero sana naman Trisha, huwag mong tingnan yung estado ng buhay ko. Pakinggan mo yung sinasabi ng puso ko. Naalis na ako. Sandali lang Trisha, pakinggan mo ako. May boyfriend na ako. Kung hindi mo kayang pigilan niyang nararamdaman mo para sa akin, pues itigil mo na rin ang pakikipaglapit mo sa akin. Popoy at Jasmine, mabait at matyaga namang tao si Noel. Sa katunayan nga ay isa siya sa mga mababait na taong nakilala ko. Pero meron nga lang akong problema sa kanya. Hindi siya mayaman. Isang tricycle driver at hindi pa nakapagtapos sa pag-aaral. At kung bibigyan ko man siya ng pagkakataon, ano na lang ang ipangbubuhay niya sa akin? Para saan pa ang pagtatapos ko sa pag-aaral kung sa isang tricycle driver lamang ako mapupunta? Mayabang na akong sa mayabang pero ginagamit ko lang naman ang aking utak. Sinubukan kong layuan si Noel pero siya naman itong lapit ng lapit sa akin. Palagi pa rin akong hinihintay sa labas ng kumpanya sa tuwing uuwi ako. Na kahit anong pagtataboy ang gawin ko, nasa mata niya ang determinasyon at kagustuhan na makuha ang puso ko. Oh, ito, tubig. Salamat. Ay, so, yun nga. Sa pangalawang pagkakataon, naloko na naman ako. Hindi ka man lang ba naghinala sa una na niloloko ka lang pala ng lalaking yun? Well, meron. Pero mas sinusunod ko kasi yung nararamdaman ko kaysa sa nakikita ng mga mata ko. Bakit palagi mong hinahayaan ang sarili mo na masaktan? Tsaka umasa sa mga taong hindi ka naman kaya seryosohin. Desisyon mo naman kung gugustuhin mo maging masaya eh. Eh bakit ikaw? Kahit ilang beses na kitang nilalayuan, lumalapit ka pa rin sa akin. Kahit nasasaktan ka na, hindi ka pa rin umaalis sa tabi ko. Kasi mahal kita. Kahit anong pagtataboy mo sa akin, hindi ko magawang lumayo sa'yo. Yung tipong sa tuwing iisipin ko na sumuko na, huwag ka nang hintayin. Hindi ko kaya eh. Mahal kasi kita talaga. Sa'yo ko lang naramdaman yung ganitong pakiramdam. Pero, Trisha, kung hindi ba ako mahirap, kung ako ba yung klase na lalaking kayang ibigay sa'yo ang buong mundo, mamahalin mo rin ba ako? Well, pakiramdam ko kasi yun ang dahilan kung bakit ayaw mo sa akin eh. Kung bakit hindi mo ako matanggap-tanggap. Pero kung susubukan mo lang, kung bubuksan mo lang yung puso mo para sa akin, kaya kitang mahalin ng higit pa sa inaasahan mo.
Yung mundo ko lang naman kasi ang kaya ko ibigay sa'yo eh. Yung sarili ko. Hindi pa ba sapat yun? Okay, sige. Subukan natin. Baka nga kasi kailangan ko rin imulat ang puso ko para hindi lang panlabas na nakikita ko, pati yung kalooban mo, yung nararamdaman mo. Talaga? Bibigyan mo ko ng chance? Yun ay kung gusto mo. Kaso, ang kalalabasan nun, magiging rebound kita. Alam mo naman nakakagaling ko lang sa hiwalayan, di ba? Okay lang sa akin yun. Tutulungan kitang makalimot at kasabay nun. Baka sakali ngayon, matutunan mo na rin akong mahalin. Gagawin ko ang lahat para mapasakin lang yung pagmamahal mo. Pinapangako ko sa'yo, hindi ka magsisisi. Bakit mo pa binigyan ng chance kung hindi rin naman pala bukol sa loob mo? Inaawa na ako eh. Saka, naisip ko rin na, why not, diba? Akala ko may magbabago. Wala naman pala. Ano ba kasing pagbabago yung gusto mo? My God, Cha! Sa lahat ng mga lalaking dumating sa buhay ko, si Noel ang pinakakuripot. Pinapakain ako sa kung saan-saan lang. Pakiramdam ko nga magkakaroon ako ng sakit dahil palagi isaw, fishball at gulaman lang ang pinapakain niya sa akin. Saka, busog na busog ako sa usok ng tricycle niya, ha? Paano na lang kung magkakatuluyan kami, diba? Ano yung papakain niya sa akin? Usok? Street foods? Ay! Alam mo, Trisha, kung bakit hindi ka masaya. Kung bakit palagi ka na lang naiiwang mag-isa. Kasi hindi ka totoo sa sarili mo. Kasi hindi ka marunong makontento. Ang gusto mo kasi, maging maginhawa ang buhay mo. Kaya kahit manloloko, basta mayaman, pinapatus mo. Tapos kapag iniwanan ka naman, iiyak-iyak ka dyan at ngangawa-ngawa na binigay mo naman ang lahat pero wala pa rin. Kasi ang totoo, wala kang binibigay. Ang gusto mo, ikaw yung binibigyan. Alam mo, sa totoo lang, si Noel na nilalait mo. Yan yung nakikita kong magmamahal sa'yo ng totoo. Aanhin ko naman yung pagmamahal kung kumakalam naman yung sikmura ko. Ganyan naman pala yung nasa isip mo eh. Bakit binigyan mo pa rin ng chance? Ano? Trip mo lang? Wala kang magawa? Wala ka rin naman palang pinagkaiba doon sa mga lalaking naloloko sa'yo eh. Sa kakapili mo nga ng mga manlolokong lalaki, nagiging katulad ka na rin nila. Grabe ka naman. Noel, nandyan ka pala, iho. Pasok ko muna. Noel? Magandang hapon po. Uuwi na lang po ako. Bigla kasing sumama yung pakiramdam ko eh. Mauna na po ako. Sige, mag-iingat ka. Noel, sandali lang. Noel. Kung tatanungin mo sa akin kung narinig ko ba ang lahat, oo ang isasagot ko sa'yo. Kung hihingi ka ng tawad, sige, patatawarin kita. Nakakapagod lang magtanim ng galit. Noel, intindihin mo naman ako. Bakit kasi... ako ba naintindihan mo? Yung nararamdaman ko, inisip mo? Hindi rin naman, di ba? Alam mo, tama yung mga kaibigan mo eh. Sana hindi mo na lang ako binigyan ng pagkakataon. Mas gusto ko na yung maghintay kahit alam ko namang walang pag-asa, kaysa yung umasa ko na totoo lahat ng ito. Noel, wala ako sinabing maghintay ka. Wala ako sinabing wala umasa ka. Wala kang sinabi. Kasalanan ko naman yun eh. Desisyon ko yun, kaya ngayon, itatama ko ang ginawa kong pagkakamali. At alam mo kung ano yun? Ang umasa sa'yo at higit sa lahat, ang magmahal ng isang katulad mo. Popoy at Hasmin, sobra-sobra ang pagsisisi na naramdaman ko ng mga oras na yon. Wala akong intensyon na saktan siya sa ganung paraan. Alam kong nasa akin ang mali, na ako ang may kasalanan. Pero masama bang mangarap na makahanap ng lalaking magmamahal sa akin at ang magkakaroon ng maginhawang buhay? Linggo ang lumipas pero hindi na ako kinausap ni Noel. Ewan ko ba sa sarili ko kung noon gusto ko siyang mawala sa paningin ko. Ngayon naman hinahanap-hanap ko siya. Minsan nagtataka ako sa sarili ko kung bakit parang hinihintay kong magpakita sa akin si Noel para ihatid o magkwentuhan man lang kami kahit sandali. Na parang hindi buo ang araw ko kapag hindi siya nakakasama ko. Popoy at Hasmin, hindi ko alam kung anong nangyayari sa akin. Iniisip ko, baka nga nahuhulog na ang loob ko sa kanya, pero in denial pa rin ako. Iti-text ko ba siya? Kaso
Kaso baka naman magalit pa yun eh. Baka rin naman wala na. Ano ba, Trisha? Mukha ka ng baliw. Ikaw kasi. Pagkatanga ka rin eh. Okay, bahala na. Matawagan nga. Ayun, nagre-ring. Huwag mo sagutin. Huwag mo sagutin. Huwag mo sagutin. Hello? Hi. Ano? Pinapatawag. Ano kasi, birthday ni Nani sa Sabado. Tinatanong niya kung makakapunta ka daw. Sabi, pas muna ako ngayon. Busy kasi ako eh. Ha? Talaga? Ano bang ginagawa mo? Nag-enroll ako para sa college. Marami pang dapat asikasuhin. Talaga? Good to hear that. Yun lang ba yung tinawag mo? Oo. Sige, bye. Na ngayon, Chess mo humingi ng sorry, di ba? Pinalagpas mo pa, boba! Hindi lang pinalagpas, sinayang mo pa. Ikaw pala. Kayo na ka pa nandyan? Oo, ano? Nakokonsensya ka na sa ginawa mo kay Noel, no? Medyo. Gusto ko sana humingi ng sorry, kaso di ko naman alam kung paano ko gagawin yun. Nahihiya kasi ako sa kanya eh. Aba, himala. Anong nakain mo? Ito naman, kung makapagsalita ka, parang wala akong konsensya. Dati wala, pero ngayon, nakikita kong meron na. Siyempre, may kasalanan ako doon sa tao. Kaso, di ko lang alam kung kaya pa niya akong patawarin. Hindi ka nun papatawarin. Alam mo, kontrabida ka talaga sa buhay ko, no? Imbis na i-comfort mo ako, mas lalo mo pa pinapabigat yung nararamdaman ko. Dapat lang yun sa'yo, no? Hindi na nga kita magits eh. Kung sino yung mga manloloko, sila yung mga minamahal mo ng todo. At kung sino naman yung nagmamahal sa'yo ng sobra, siya naman yung sinasaktan mo. Hindi ko nga sinasadya, di ba? Saka, nagsisisi na rin ako. May na-realize kasi ako. Oh, ano naman yun? Na hindi ko namamalayan na mahal ko na pala siya. Saka ko lang kasi naramdaman yun nung ilang araw niya akong hindi kinikipo. Ay, namimiss ko na siya. Alam mo, ganyan naman talaga sa mundo eh. Malalaman mo lang ang kahalagahan ng isang tao kapag nawala na siya sa'yo. Minsan, ang mahirap pa doon yung iba. Wala nang chance para ibalik pa yung mga yun. Kaya maswerte ka. Bakit? Kasi alam kong kaya mo pa siyang ibalik sa buhay mo. Puti ka pa, alam mo. Alam ko talaga kasi nandyan siya sa baba. Ha? Kaya ako umakyat para sabihin sa'yo, kaso kwenentuhan mo na ako. O sige, mag-ayos ka na. Naku, wait lang. Kayos ako. Okay na ba yung tsura ko? Okay. Nako, salamat sa pasalubong mo, iho. Saka dito rin sa pagbabalik ng envelope ni Trisha. Alam mo naman ang batang yun, masyadong makakalimutin. Wala po yun. Noel! Ay, anak, mabuti na lang at bumaba ka na. Ikaw nga ang pumilit sa kanya na dito na maghapunan. Naku po, wag na. Kailangan ko na rin po kasing umuwi. Dinaan ko na naman po yung mga gamit na naiwan ni Trisha sa tricycle ko. Mauna na po ako. Sige na nga, mukhang hindi na kita mapipilit eh. O anak, ihatid mo siya sa labas. Sige po. Salamat Salamat sa dala mo para kay nanay. Wala yan. Pambawi ko lang kasi hindi ako makapunta sa birthday niya. Okay. Sige, una na ako. Noel, I'm sorry. Wala na yun? Anong wala na yun? Malaki naging kasalanan ko sa'yo. Dahil sobra kita nasaktan. Ganun naman talaga sa pag-ibig eh. Hindi may iwasan ng masaktan. Mauna na ako. Noel, mahal na rin kita. Anong sinabi mo?
Ang sabi ko, mahal na rin kita. Baka naawa ka lang ulit sa akin. Hindi. Totoo na itong nararamdaman ko. Hindi ko nga alam kung bakit huli ko na naramdaman na mahal pala kita. Kung kailan nasaktan na kita, kung kailan lumayo ka na. Tinatanong ko nga yung sarili ko eh. Bakit hindi pa noon? Palagi ako naghaharap ng pagmamahal sa ibang tao. Hindi ko napapansin na yung taong matagal ko nang hinihiling sa Diyos, nasa harapan ko na pala. Panayandasal ko na sana dumating na yung nakatadhana para sa akin, pero hindi ko na malayan. Dumating ka na pala. At ikaw yun, Noel. Pero wala kang kinabukasan sa akin. Sabi mo nga, di ba? Ito lang ako, oh. Malayong malayo sa mga nagiging boyfriend mo noon. Oo, malayo nga. Iba ka nga sa kanila. Kasi, ikaw lang yung nag-iisang tao na nagparamdam sa akin na mahal ako. Ikaw yung palaging nandyan para sa akin. Kaya sana, bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon na bumawi sa'yo. Halika nga rito. Bakit? Pasalamat ka at mahal na mahal kita dahil kung hindi, kanina pa ako umalis. Kahit ganito lang ako, may pangarap din naman ako para sa atin. Gusto ko, ako yung lalaking ibibigay sa'yo ang buong mundo. Yung lalaking magiging kaagapay mo sa lahat ng bagay. At humihingi na ako ngayon ng tawad kung medyo matatagalan, pero ipapakita ko sa'yo na ginagawa ko ang lahat para sa'yo. Wala nang kaso yung mga material na bagay. Mas mahalaga na sa akin ngayon yung pagmamahal na alam kong maibibigay mo. Yung pag-aalaga na may papakita mo. At pangako ko rin sa'yo na gagawin ko ang lahat-lahat para matumbasan ng lahat ng mga binibigay mo. Payakap na! Popoy at Jasmine, sa una naging mahirap para sa akin na tanggapin ang tunay kong nararamdaman. Pero ganun pala talaga, hindi ka magiging tunay na masaya kung hindi mo magagawang aminin sa sarili mong nagmamahal ka. Nagmamahal sa isang tao na hindi mo inakalang makukuha ng buong buo ang puso mo. At sa akin, si Noel ang taong yon. Na-realize ko na pagdating sa pag-ibig, walang mayaman, walang mahirap. Lahat tayo may karapatang mahalin at magmahal ng totoo. Naging masaya ako sa aming relasyon. Loyal, mabait at sweet na boyfriend si Noel. Nagtulungan kaming dalawa para makaahon sa buhay. Sa sweldo ko sa pagiging call center agent, tinulungan ko siyang mag-aral ulit sa kolehiyo. Dahil sa may angking katalinuhan si Noel, nakakuha siya ng half scholarship sa isang universidad. Nagpapasada siya ng tricycle tuwing umaga at nag-aaral naman sa gabi. Sa katunayan nga Popoy at Jasmine, sa darating na Marso ay gagraduate na siya sa kursong Mechanical Engineering. Ang plano namin ay maghahanap muna siya ng trabaho at kapag nakapag-ipon-ipon na, ay saka kami magpapakasal. Maraming salamat sa inyo, Popoy at Jasmine, at pati na rin sa bumubuo ng Dear MOR na bigyan ng pagkakataon na mabasa ang liham kong ito. Sana ay nagsilbing aral ito sa mga masusugid ninyong tagapakinig. Lubos na gumagalang, Trisha. Wow, nakakatuwa naman dahil tumetrend na naman itong story ang ipinadala nga sa ating Napakanyo! Letter sender na si Trisha. # Dear MOR No Boundary. Ang nakakatuwa sa storyang ito, Popoy. Ang nakakatuwa dito, talaga namang nakakatuwa ang mga pangyayari sa buhay. Oo, dahil eto nga po sa buong Pilipinas, ito may trend itong hashtag natin. Napakagrabe. Yes, nasa top 10 po tayo. Number 7 spot. Ay, napakagrabe. Sa mga Nationwide trending. Philippine to. Di ba? Thank you sabi so ko much. sa inyo, ang dali kasi, # Dear MOR No Boundaries. Di ba nga? Kung nahihirapan ko, # Dear MOR na lang. Tsare. Yun na lang din ang gamitin Lahat nyo. ng mga hina-hashtag sa TV kung nahihirapan kayo, # Dear MOR ang ilagay ninyo. Napakadali. Ilang letra lang yan. Iyan. Pero hindi nga ganyan naging kadali rin itong storya ni Trisha, Jasmine. Kung saan ganun talaga, no? Kung mapapansin mo, meron talaga
ako believe din ako sa ugaling yan ni Trisha, kung saan gusto niya nga nag-set siya ng mga standards sa kung ano o kung sino ang mga gusto niyang maging partner. Okay yun na meron ka talagang tina-target. Kesa naman doon sa wala kang tina-target at all. 'Di ba? Kahit na ito nauwi nga siya sa ganitong buhay, at least alam niya yung realidad na gusto niyang magkaroon ng ganitong klase ng tao. Ngayon, ang hindi niya alam pwede pala niyang tulungan ang isang tao para mag-fit in doon sa gusto niyang hindi naman diktahan magkaiba yon. Pwede siyang tumulong sa ibang tao, 'di ba? Na-improve yung buhay niya nung taong tinulungan niya na boyfriend niya nga ngayon si Noel, at pati siya naman nakita niya na rin yung perfect partner for her. Ako naman, Popoy, yan yung sinasabi ko. When it speaking of standard, Popoy, sabi mo nga, alam mo, hindi naman masama na mag-set tayo ng mga standards. Oo, diba? naman. Lahat naman meron tayong standard sa trabaho, may standard sa pag-aaral, meron din tayong standard para sa partner natin in life. At hindi naman masama na tayo ay maghangad ng ganon. Lalo na nga kung alam mo naman ang kalidad mo bilang isang tao. Ang masama, yung ang taas mong mangarap pero wala ka namang ginagawa sa buhay mo. Diba? At saka itong mga standards na to, mga kapamilya, ito yung parang springboard mo to Diba? Springboard mo, ayan yung motivation mo, ayan yung inspiration mo para sa isang magandang hangarin sa buhay. Tama. O di naman kaya magandang future. Diba? Kaya hindi naman masama yan. But make sure na hindi mo lang ididepende yung future mo dun sa standard lang na ginawa mo para sa ibang tao. Kasi ang boiling point niyan, mga kapamilya, at the end of the day, ikaw pa rin naman ang may kagagawan kung anong ikakasucceed mo sa buhay, kung anong ikakabagsak mo sa buhay mo, at hindi ang ibang tao. 'Di ba? Kaya naman ako natutuwa ako kay Trisha, nakakatuwa ka, Trisha, because you only prove na ang tunay na nagmamahal, 'di ba, dapat ini-encourage, ini-inspire yung kanyang partner, at yan, ginawa mo yan kay Noel, 'di ba? Hindi mo lang siya in-inspire, hindi mo lang siya binigyan ng motivation para magtiyaga sa buhay, bagos tinulungan mo pa siya. And I think that is yun yung sinasabi ko, Popoy, sa pagmamahal there are two kinds of love for me, Popoy, 'di ba? Good love and a bad love. 'Di ba? Yung good love, ito yung pagmamahal na pinupush ka to become a better person. 'Di ba? Yung bad love, ito yung pinupush ka toxic para toxic, mapasama. Ito yung pinupush ka na gumawa ng mga masasamang bagay para sa pagmamahal na akala mo, feeling mo tama. 'Di ba? Pero itong pagmamahal ni Trisha kay Noel, at yung epekto ni Trisha kay Noel, that's good love. Yan. At diba? yung naging epekto rin niya, vice versa. Ayan, si Noel din kay Trisha. Ayan, when we set our standards, di ba, sa relationship, hindi ka pwedeng masyadong stiff. 'Di ba? Hindi ka pwedeng masyadong matigas dahil magkakaiba ang utak ng tao, and pagka relationship 'yan, laging two-way 'yan, hindi yan one way. Kailangan mag-adjust ka rin para sa partner mo. Kaya alam mo, Popoy, ako ma-share ko lang yung kinukwento ko kanina yung Joes ko ng 4 years. 'Di ba nga, dahil binrate ko siya, alam mo, na-motivate siya dun sa ginawa ko. Mas na-motivate siya na mag-aral ulit, and at the same time maghanap ng mas maayos sa trabaho. And yun, nakapagtrabaho siya sa Japan, Popoy, bongga. Very good. Naging isa siyang chef sa Japan. Wow. At hanggang ngayon pinagpapasalamat pa rin niya sa akin. Ayun. Na kung hindi ko siya niligwak, hindi siya magtsatsaga. Yeah, chef ka na talaga. Correct. Chef ka. Ganun. Kaya thankful siya. Ako din, thankful din ako, 'di ba, sa mga nangyari sa amin sa buhay. Kaya naman, thankful din po kami sa mga tumulong, sa mga kapamilya natin, mga morkada, sa pagpapa-trend na naman sa number 7 spot sa Pilipinas nitong hashtag Dear MOR No Boundaries. Kaya eto na nga ang mga hugot lines namin ni Baby Girl. Mauna ka na, Popoy! Eto na, hugot line ni Popoy. Ang tunay na halaga ng pagmamahal ay hindi masusukat sa laman ng bulsa. Ito ay mararamdaman sa mga bagay na ibinibigay sa'yo, mga bagay na hindi mapapantayan kailanman ng pera. Ay! Taray, ang plastic. Charot! Charot. Pero totoo naman yan, Popoy. Yeah. Diba, maraming hindi nabibili talaga ng pera. Oo naman, at yun yung mga mas mahalaga. Correct. The best things in this world aren't things. Ayan yung mga respeto, yung pagtitiwala, pagpapatawad, pagmamahal especially. At dahil dyan, eto naman